So habang naghihintay po tayo ng ating mga viewers sa ating Facebook Live, no? Makasaysayang umaga po, hapon sa ating lahat. Ngayong ika-2 ng Hunyo, June 2 na po, no? 2023. At ibig sabihin yan, mga chong, no? Maya-maya lang, maririnig na naman natin ang aking favorite na si Mr. Jose Marie Chan, no? Naawitan na naman tayo dahil Pasko na naman, ano, sa ating bansang Pilipinas na, ano, ang Pasko natin ay, ano, September to December, our longest Christmas. Okay, sige. Ang paksa natin sa kasalukuyan, Margo Vanessa Decrepito, no? Hello po, ang aking, ano, no? Isa sa aking mga kaibigan. Lawrence Sanz, no? Meron pong isang influencer dito, Lawrence Sanz, no? Na nanonood din sa atin kasi nasa klase siya ngayon, ano? John Paul, meron nandito siya, no? John Paul De Leon, hello. No? Paulo Arandia, hello everyone. Okay. Mika Merhenyo, na isang teacher dyan sa may, ano, Northern Caloocan, which is almost fake Bulacan daw ang tawag nila doon, di ba? Northern Caloocan, no? Fake Bulacan. Yes. Hello po, no? Ang ating paksa ngayong araw ay mga anyo o forma ng globalisasyon. Nag-report na tayo dito last week, no? May reporting na nangyari dito. Pero ang gusto natin ngayon, magbibigay kayo sa akin ng mga halimbawa. Napakaganda nito. Mga halimbawa ng mga pinakitang anyo ng globalisasyon. Ginoong Galigana, tama ba? Galinggana. O, ano yung unang napag-usapan natin na forma? Hindi. Binaligtad natin. Kolonyalismo. Okay. So, anyo na globalisasyon, kolonyalismo. Hindi ko alam kung saan nagsimula. Baka pwede niyo i-google. Pero yung kolonyalismo ay parang feeling ko nanggaling sa pangalan ni Cristobal Colon. Tama ba? I-google nyo nga kung tama yan. Cristobal Colon. At sino ba si Cristobal Colon? Oh, Binibining Mayumi, hello. Amy Santiago, Neil Sibal, Nigel Dominong, John Jeff Ong Feliciano, hello everyone. Alisa Rapiel Adriano. Ano daw yung kolonyalismo? Etymology, etymology. Kasi meron isang sikat na Espanyol ng pangalan na Cristobal Colon. May nakakalam ba kung ano yung papel niya sa kasaysayan ng mundo? Colon. Sino taga Cebu? Cebu. Taga Cebu ka? Ano yung street sa inyo? May street na sikat, the first street in the Philippines? Calle Colon. Alam mo kung saan ang Calle Colon? Hindi rin. Pero taga Cebu ka. Cebu City. Sa Cebu City yun. Calle Colon. Okay. May nakapunta na sa Calle Colon sa inyo. Ang assignment nyo, pagpunta kayo ng Cebu, hanapin yung Calle Colon. That's the first street in the Philippines. Supposedly. Kasi yun daw yung ginawa ni Legazpi na pathway. Ng first street. Anyway, yung etymology ng kolonyalismo, may kinalaman ba kay Colon? Tama, Christopher Columbus. Diyan nanggaling ang colonialism. Ayun, Colon. In various parts of the world, may makikita kayo, lalo na sa mga na colonize ng Spain, Teatro Colon. Colon Theater. At hindi ko nang alam kung yung colon cancer ay may kinalaman sa kanya. Wala tayong ano Ba't pinagtawanan yung cancer? Sorry po, nagbibiro lang po. Gemma Riveles Garcia Milan, Alejandro De Ocampo Antonio, hello po. Binibining Mayumi, salamat sa pa-shoutout. Yes. Nigel Dominong, yes. Sofia Decena, Ets Alfonso, hello everyone. Okay, sige. So, paano nag-manifest yung kolonyalismo sa Pilipinas? Anyone? Madali lang yan. Yes, sir, Mr. Canayon. Una dumating Kastila, 1565. Pag sinabi mong kolonyalismo, ano yung kanyang, paano siya nag-manifest nang dumating yung Spanish dito? So pag sinabi, kolonyal na tayo, ano yung ibig sabihin nun para sa atin? Subjugated.
Physical subjugation yan. Ibig sabihin, talagang pumunta sila dito, kumuha sila ng teritoryo. So, yung teritoryo na dati ay kalat-kalat ng mga bayan, no? Nung ginawa nila itong teritoryo nila, actually, yun yung dahilan kung bakit nabuo yung teritoryong Pilipinas. 'Di ba? Kasi inander tayo sa Espanyol, sa hari ng Espanya. Sige, ano pa yung manifestasyon ng kolonyalismong Espanyol sa atin na maaaring na-feel pa rin natin hanggang ngayon? So sabi ni Nigel Dominong, under the authority of a certain organization, colonialization. Yes. Cholo Monseda Garcia, hello po. Sachi. Yan, sige. Anyone? Oo. Yes, Mr. Martinez. Yung relihiyon. Ano ang misyon ng Espanya? Actually, dito niya tinago yung kanyang economic. Kasi di ba, lahat naman ng kolonyalismo, ekonomiko yan Ibig sabihin, kayo ba, tingin nyo ba na nananakop ang mga bansa para magligtas ng mga souls mula sa impyerno? No. Di ba? Hindi ganon. Ano yan? Economic yan. Resources ang usapan dyan, di ba? Pero, meron silang latent. Kasi di ba may hidden, may latent, yung kitang parang misyon. At ang misyon na nga na ikalat ang Kristyanismo sa mundo. No? Kaya nga, meron agreement sila with the Vatican. Alam nyo ba yun? Diba? Kasi yung agreement nila sa Vatican, ang hari ng Espanya ay magpopondo ng mga orden sa kanilang pagpapakalat ng Kristyanismo sa Pilipinas. Do you get me? It's the Spanish government who funded the religious organizations here to spread Christianity. That's why the king is called the royal patron. And we were under what we call the Patronato Real. Diba? Ayan, nung nangyari. Diba? Ang agreement is, with the Vatican, is that the Pope in Rome, the highest Catholic authority, which is supposed to be the Prince of Jesus Christ here on earth, and to give love of Jesus here on earth, will not interfere in the running of the colonies. Do you get me? So, hindi nakialam ang Santo Papa sa pagpapatakbo ng mga kolonya. Dahil ang agreement ay, yung mga pari ng Santo Papa, popondohan ng hari ng Espanya. Saya, no? Pero alam nyo, in all fairness to the Catholic Church, some of the priests did not want this. Hindi na did not want They umalma sila nung inaabuso na ng Spaniards yung mga natives. And in Latin America, the most famous priest of them all is Bartolome de las Casas. So, nagreklamo siya sa hari na bakit ginaganito yung mga natives ng mga kababayan natin. Dito sa Pilipinas, si Domingo Salazar yan. Domingo Salazar, na naging unang arsobispo ng Maynila. In fact, sa sobrang pagmamahal niya sa mga mahihirap, binenta niya yung pectoral. Alam niyo yung pectoral cross? Gawa sa silver yun o ginto. Yung sinusot ng ang obispo. Binenta niya para ibamigay sa mga mahihirap sa Maynila. This is in the early stages of Spanish colonialism. Anyway, so, may cultural change, of course, yung economic, sa ekonomiya, paano paano nag-manifest yung kolonyalismo? Globalization din ito. Comes Baniked, hello. Cholo Monseda Garcia, under the pretext of religion. Ako si Peter Eban, Patrick Guardian. Hello, hello. Thank you po. No? Sige. Yes, Miss Mora.
Okay, they use the natural resources here, which is basically kinukuha nila under quota sa each provinces. So, plantation, dahil malyaman ng lupa natin, nagkaroon sila ng mga plantasyon. Nagkaroon sa Ilocos ng monopolyo sa tabako. Hindi sila pwedeng magbenta ng tabako sa kapwa nila Pilipino. Only to the Spaniards. And they're given a certain amount, no? Na maaaring sabihin confiscation na rin kasi sabi nung iba kulang daw or whatever. Pero yung mga products na yun yung dinadala sa ibang bansa. Ano ang tawag sa 200 taong pangangalakal na tinanganan ng mga Espanyol sa Pilipinas? Na yan ang kanilang monopolyo. Anyone other than Mr. Canayon? Letter G. Yes, Miss Aguilar. The galleon trade. Which I said, the galleon trade was the longest ever trade route in the history of the world. Even longer than the spice trade. Alam niyo spice route? No, not the spice route. The Silk Road. The Silk Road. Sa yung China to Europe. Mas mahaba pa yung galleon trade. Kasi 2 ocean ang tinatawid niyan. Pacific Ocean, Manila to Acapulco, and then from Latin America to Seville, Spain. Yan ang galleon trade. When the galleon trade ended, which was our first taste of globalization, some of the Filipinos were even making takas from the barko, and they go to California and Mexico, and they became what we now known as the Manila Men. You know that some of them fought the War of Andrew Jackson and the Civil War. Yung mga lahi nila. So, yan yung globalization yan. But, real globalization happened in the Philippines when the galleon trade ended. Because when the Mexican War of Independence happened, tapos yung galleon trade because hindi na tayo, Acapulco is not anymore part of Spain. Nawala sa kanila yan. Nawala din yung galleon trade. And so eventually, the Filipinos, the Spaniards opened their ports to the foreign investors. British, Dutch, French, Germans, pumasok na sila. And nagkaroon din sila ng mga plantations. At ang kinuha nilang mga tao na makakasama nila sa business ay mga Kastila ba? If I am a British guy in Iloilo, like Nicholas Loney, will I get the Espanyoles as my business partners and my middlemen? Siyempre, I'll get the Indios, no? But with that, nagkapera yung mga Indio ngayon. Nung nagkapera sila, 1830s, 1840s, di magkakaanak sila. Ano mangyayari sa mga anak nila? Dahil may pera na sila ngayon, yung mga Indio na ito, na dati yung mga mangmang. Mangmang as in walang edukasyon, I mean. Hindi bobo. Magkakaroon sila ng, magkakaroon sila ng edukasyon. Mag-aaral na sila sa Ateneo, sa Letran, na high school noon, tertiary, Universidad de Santo Tomas. Pag sinabing kolehiyo noon, secondary yun. Kolehiyo de Santa Isabel, secondary. So, ano mangyayari ngayon? Mabubukas ang edukasyon, Europeo, at mamaya na lang natin ito pag-usapan, may mangyayari doon sa mga estudyanteng ito. Mamaya na natin pag-usapan yan. Pasok tayo doon sa pangalawang forma ng globalisasyon, Mr. Galingana. Imperialismo. Imperialismo. Paano ba nagiging imperyo ang isang entidad? Paano mo siya makukonsider na imperyo? Roman Empire,
may British Empire, in fact, the Spanish Empire, di ba? Yes, Mr. Canayon. Kasi, ano yan pag marami ka ng kaharian na nakuha, di ba? So, halimbawa, yung sa Persia, ang hari, tawag siya, S-H-A-H. Pagka naging King of Kings siya, Shahansan. King of Kings. No? So, ibig sabihin, hindi ka na lang hari ng isang lupain. Hari ka na ng maraming lupain na yung mga hari ay under mo. Yun ang imperyo. Oh? So, alimbawa, Espanya, actually, nung kinolonize tayo ng Espanya, imperyo siya nun. Oh? Nung panahon na yan rin yun, British ay imperyo. Kaya nga si Queen Victoria, hindi lang siya queen. Ano yung isang title ni Queen Victoria? Empress of India. Oh? Shala, di ba? Queen Victoria, Empress of India, di ba? Shit. Queen of Britain, Empress of India. Oh. Shala. Di ba? Kaya nga yun yung issue ngayon, di ba, na yung Britanya, ang dami nilang cultural treasures sa British Museum na kinuha sa mga imperyo. Doon sa kanilang mga, doon sa mga kolonya nila. Di ba? Pero sa atin, yung tinatawag nating imperialista, iba. Walang hari yung imperialistang ito Walang hari yung imperialistang ito. Pero ang tawag natin sa kanila, imperialista. Dahil sa kanilang pananakop ng lugar beyond their reach. At doon sa pag-influensya nila sa atin. Sige, sino yan? Ano yan? Anong Pokemon yan? Lindley Moreno, hello. Justin Artega, no? Nigel Domino, yan, British Commonwealth. Christian Abunilio, oo. Kanayon Inulocano means palagi. Kaya daw siguro palagi kang sagot ng sagot, no? Sabi ni Nigel, ano? Dublas Erickson, Tendero Habana, Jasa Sareno. Hello, hello Ma'am Jas. Hello, Margie. Ano bisa basan? Okay. Marco Berakit, Cholo Monserda Garcia. Mamaya natin pag-usapan yung emergence na yan. Okay, sige. May TNT na down, sabi ni Patrick Guardian. Yes. Corrected by. Okay, sige. Guys, Cresa, hello. Yan. Alright, sige. Sino yung imperialistang tinutukoy natin sa kasaysayan ng Pilipinas? Maliban kay Palagi, Kanayon. Oh. Di ba may tinatawag natin? Imperialismo, bagsak. Diba? Imperialismong blank. Oh. Sa mga aktivista, imperialismong blank, tas yung presidente. Yes, Miss Miranda. Hindi naman imperialista ang mga Marcos. Diktador lang yun. Hindi naman sila imperialista. Yes, Miss Devandas. Ano? Si Magellan nasa single person, isa conquistador. Entity ito, tol. Entity. Walang hari, Hindi hari ang pinuno nito. Yes, Miss Close. Imperialismong US, Estados Unidos, na kung tutusin, hindi siya talaga matatawag mong empire, pero yung kanyang naging kapangyarihan ay mas malakas pa sa kahit anong imperyo na lumaganap sa mundong ito. Diba? Bilang pangunahing hegemon ng mundo. At paano ito nagmanifest? Diba? Sa Pilipinas, unang-una nilang pagpagaspas ng kanilang imperialismo, tayo ang nahagip. Diba? Oh. Pero noon, kasi ganito yan
Pagka ikaw ay isang maritime power, nagkakaroon ka ng pagkakataong maging imperial dahil kaya mong i-transport yung goods, yung tropa mo sa pamamagitan ng mga malalaking bangka. Early on, nalaman ng Estados Unidos na ganun siya magkakaroon ng kapangyarihan. Pakitignan nga sa Google yung si Mahon, M-A-H-O-N, tapos naval power, something like that. Ano yung name nitong si Mahon na ito? Naalala ko lang kasi naituro sa akin ito sa diplomatic history. Mahan ba nung name niya? Alfred Mahan. Na siya ang unang nag-isip na kung gusto ng... Kasi di ba ang tawag ng mga Amerikano, yung frontier. Dati 13 colonies lang yan. 13 kolonya. Di ba nag-revolusyon sila laban sa hari ng Britanya? Dahil sakop sila ng British noon. Pero 13 colonies lang yon. Dito sa... Ang tawag dito? East Coast. Tama, East Coast. Diba? Sino yung nakatira dito sa kabila? Doon sa maraming mga lupain. West of the Appalachian Mountains. Yun ang frontier for them. Ibig sabihin ng frontier, hindi pa na didiscovering lupa. Sino yung hindi na-discover? Sinong tao doon sa hindi na-discover? Sino yun? Yes, Mr. Kanayon. Yung mga Native American, yung mga tinatawag lang Indians. Oh. So eventually, naglagay sila ng Lewis and Clark Expedition, in-explore yung mga lands na yan, ni-record, tapos sa kanila sinakop. Frontierism. Hanggang umabot sila ng kahit yung di ba St. Louis, yung Louisiana Purchase, 1804, nabili nila yung from Spain, and then eventually nakabili sila ng ilang mga teritoryo din mula sa mga Pranses, kung di ako nagkakamali, sa Pranses, yung Louisiana nga, and sa Spanish. Diba? So, ibig sabihin ng frontierism, pinapalawak mo ng pinapalawak to the next beyond. Yung iyong teritoryo. Wala na sila, nasa Atlantic Ocean na sila. Ano yung nakita nilang sakupin? Di yung Alaska. Yung Alaska, tapos na yun, di ba? Nandun sa dulo ka na ng mundo, di ba? O anong nakita nila? Di yung reyna ng Hawaii. Pinatalsik nila yung reyna ng Hawaii. O. Tapos ano yung susunod? Pagkataas ng Hawaii, hindi tayo na. Di ba? Nung hindi na sila makapagsakop, ano sabi ni John F. Kennedy? What is the new frontier? Lalo na nung meron silang war with the Russians, Soviet Union. Ano yung new frontier? Yes, space. Mr. Palangka. Is the new frontier. Kaya di ba nagkaroon ng space race tong mga Ruso at tong mga Amerikano. So, ang tawag doon, frontier mentality. Pero sabi ni Mahan, Alfred Mahan, is magkakaroon ng, pag naging naval power ang Estados Unidos, kaya nitong wakas. Oh? So, yan ang makikita natin dyan. Marilo de la Cruz Limbo, Nagpayong High School, Pinagbuhatan, Pasig. John Kamaya, Robert Narte, Jana Saba. Hello, Jana Saba from the Museo ni Apolinario Mabini, NHCP. John Carlo Marasigan. Na-miss daw niya yung Itbulaga at SOP tuwing Lunes hanggang Linggo alas 12 ng tanghal. Pero okay lang kasi mag-jijing ko naman pumalit. Ano? Ma-jing-jing ko. So happy for you, my love you mga Dabang Cats. Ay, okay. Sige po. Art Bernardo Severa. Hello. Maria B.A. Beneles. Prof. Evangelista Guyos. Globalisasyon, alam ni Rizal yan na makarating sa US. Teka, Paul, sa igwenda ko. Alfred Mehanteyer. Oo, tama. Yes. Thank you po. Billy Joe Marciano, Richard Liberato, Rosette Colin. Hello everybody. Carlo Marxismo, Lenino. Mamaya, pag-usapan natin yung Marxismo at yung Lenino.
Kyle Cristobal, hello everybody. Everybody. Lindley Moreno, Justin Ortega, huwag kayong magtatampo pag hindi kayo natawag. Salamat po. Paloy Datu, hello. Wilbert Letrivo, Norbs Mojica. Alright, sige. So, imperialismo, paano nag-manifest ang imperialismo ng Amerikano sa Pilipinas? Meaning yung influensya nila. Una, tulad ng Spanish, ano yung ginawa nila? Ano? Yes, Miss Reyes. Physical ang possession ng bansa natin. And so they made a lot of social engineering, by the way. Alam niyo social engineering? Gusto mong baguhin yung lipunan mo. How did they socially engineer the Philippines? Simulan natin sa nginangata natin. Ano ang nginangata ng mga Pilipino noong unang panahon na malamang hindi nyo na alam kung ano? Sige nga, sige nga. Austronesian yan. Yes, Mr. Arevalo. No, nginangata. Hindi nyo alam kung ano yung nginangata ng mga Pilipino? Noong unang panahon, bago pa dumating yung Spanish. Ngata. Alam nyo yung ngata? Yung kinakagat nyo, oh. Lawrence Sanz. Betel nut chewing or nganga. Hindi nyo na alam yun. Tawag doon, mama, nganga, no? Thank you, Miss Lawrence Sanz. Nganga. Betel nut, nilagyan ng apog, nilagay sa daon ng buyo, ginangangatain mo yon. Meron medyo sensation na hot, kaya sabi nila aphrodisiac din. Ang effect niya, dura ka ng dura, dahil idudura mo yung nganga. Para siyang lime, may lime. Tapos, yung pula mo, ay yung ngipin mo, mamumula. Pero tumitibay daw ang ngipin ng ating mga ninuno. Noong unang panahon, ang betel nut chewing sa mga Austronesians ay offer of friendship. Parang San Miguel Beer. Diba? O kaya Jutes. Ay, sorry. Mali. Sorry. Pare. Jutes. Joke. Baka maano tayo dito. O nga, Nigel Domingo, nga. No? Kyle, Cristobal, Erickson. Tama kayong lahat, Jem. Nga. Very good. Wilmar Kadaing. Oy, Butchoy, nga. O, Mama. Nigel Dominong. Hello. No? So, yung umangata ng nga, no? Wala na kasing umangata sa inyo ng nga ngayon. Pero yung mga matatanda, meron. Sa Quiapo, meron pa yan. Sa probinsya, meron pa yan. You know what the Americans did to this offer of friendship and cultural item of ours? Tell me, what is the natural tendency of Americans to do to this thing na gumudura? Gaganon ka, dura ka ng dura. Ano sasabihin ng mga Amerikano sa'yo? Kadir. Di ba? Come on, tell me. Ano pinaliit? Minaliit. Pwede. So, pag minamaliit nila, ano gagawin mo? And in what purpose? Di ba, ano sabi ko? Dura ng dura, di ba? Ano yung pwede mong gawin doon? Pagka dura ng dura. Ano sasabihin mo? Gusto mo ba yung mga tao dura ng dura? Anong ginawa ng mga kano? Binan nila yung nga. At ang reason nila ay public health. Unsanitary eh. Pero ano yung talagang nila? Gusto nila. Pag hindi na tayo nagganga, anong gagawin natin?
Pagka nagsagarilyo ka, tapos tumigil ka, ano yung nangyayari sa'yo? May gusto kang ipalit, di ba? O so ano ang ginawa ng mga Amerikano? Pumasok na yung cigarettes. Chewing, bebel gum, di ba? Toothbrush, toothpaste. May toothbrush na no, paano na Spanish, pero umano pa yan. Mas lumagana pa yun, ang sarap-sarap, di ba? So, to replace nga, yung goods nila yung pumasok. Unang araw ng eskwela, public school education, di ba? Nilagay nila yan. A is for, may apple ba sa Pilipinas? Wala, o di pasok na yung apple ngayon. So, they socially engineered. Ang social engineering nila, binakunahan nila tayo. May bakuna na noon, panahon ng Spanish, pero widespread sa mga Amerikano ang pagbabakuna. Iba-ibang sakit. Public health yung isang ginawa nila. So, dati, ang Pilipino, hindi lahat edukado. Ang ginawa ng mga Amerikano, widespread education. Pero anong klaseng edukasyon? Kolonyal. Yung dependent sa kanila. Okay. Imperialism. Na pwedeng gawin sa pamamagitan ng impluensya. Sabi ni Louis Althusser, A-L-T-H-U-S-S-E-R. Sabi ni Louis Althusser, ang mga makapangyarihan ay nagpapakita ng dalawang paraan ng persuasion. The ISA and the RSA. The RSA is what you call the repressive state apparatus. Give me an example of the repressive state apparatus. Ano yung pwedeng mag-reinforce ng ideolohiya ng Estado na ang gamit ay puwersa? Come on, that's easy. Easy yan. Yes. Ano? Yeah. Who does the violence? Miss Nipa? Miss Wu. Who does the violence? Sino bang hindi pa nakakasagot dito? Yan, si Mora? Himala? Mora? Ha? The military. Yan ang RSA. Automatic yan. Repressive state. The military. Di ba? And there's the ISA. What is the ISA? The ideological state apparatus. Okay, give me an example of an ideological state apparatus. Yes, Miss Miranda. The media, sir, and media, schools. Give me another one. Yes, Mr. Martinez. Religion. Yan ang mga to maintain the status quo. Yes, Miss Devandas. Political. So, the political institutions, these are the ideological state apparatus that wants to maintain the status quo. Gamit na gamit yung dalawa na yan ng mga Amerikano. It is said that there were tens of thousands who died during the Philippine-American War. But we have forgotten about that because the Americans were so good as colonizers. Di ba? Yung mga Amerikano hindi bastos eh. Tapos, kung pumunta sila dito, yung mga teachers sila, ang lalambing. Do you get me? So parang dating, nawala lahat, na-diffuse yung, dahil doon sa binigay nilang public school system, na-diffuse yung nangyari ng Philippine-American War, parang walang nangyari. Di ba? And even today, napaka-differential natin sa mga Amerikano. Napaka-cozy natin with them. And it's not bad. It's not bad. It's just that you have to remember the context of all of this. Diba? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Kung Amerikano ako at nandito ako sa Pilipinas, am I expected to keep the American interest? No, Amerikano ako, kunwari. Nasa Pilipinas ako. Am I expected to keep American interest? Definitely. Amerikano ako eh. Bakit kaya hindi tayo aware na ganun?
Why do we always think that when people help us, when countries help us, it will always be for free? Of course not. What do we have that we can give? Ganyan yan eh. So, kung hindi tayo malay sa ganun, maaabuso talaga tayo. At yan yung nangyari sa atin for many years. Oh? Alam nyo nung pandemic, halimbawa, si Rodrigo Duterte. Anong ginawa ni Rodrigo Duterte? Tell me what Rodrigo Duterte did. Kanino naman siya nagano? Yes, Mr. Arevalo. Oh, China naman. Oh, tama ka. Yun na yung susunod na point. Vaccine. You remember that Duterte went to the UN General Assembly, di ba? He spoke on video and said, alam niyo yun, di ba yung COVAX facility? Dati, yung COVAX facility, yun yung nagpapamigay ng mga vaccine. Dapat pa sila yung nag-aalat na itong country na ito lang yung dami ng mabibigay, 'di ba? Alam ni Duterte. At ito sinulat to ni Bani Biernas Again, I'm not pro Duterte. People know that I'm a critic. But alam din ni Duterte na hindi tayo mabibigyan ng vaccine agad-agad ng Amerika kasi uunahin nila yung sarili nila. So, a certain number lang ang magkakaroon tayo. But we need the vaccine immediately. So, kanino tayo nag-turn? China. And we all know that this Chinese vaccine, although they're effective, are not as effective. Meron silang certain effectivity. Sinabi naman sa atin yan eh. Di ba? And we needed the vaccine immediately. So please, bring it to us. No? Isaksak nyo sa amin yan. But we all know that the more effective vaccines were the American vaccines. Yung mga medyo European. So, that said, alam na natin yan noon eh. Pero we needed the vaccines eh. Dahil alam natin, hindi naman tayo papansinin agad ng West. Dahil yun nga yung nireklamo ni Digong sa UN General Assembly. Diba? Oh. So, sa China naman tayo. O yun naman. Oh, at that time, China naman kasi talaga yung pivot niya. Doon naman talaga siya kumikiling talaga. Diba? So, anyway, that said, no? Hello, Jarvis Capito, Neil J. Roda, Kim Anthony Roque. Sir Mar Mangas po, hello po. Nag-meet kami ng daughter nyo kanina na si Ma'am Maria, Billy De Guzman, Michael Camacho, Kirby Caores, Hannah Joe, Grace Borber Magracia, yan. Egay Escresa, Chewing Gum, everyone. Okay, Marilu de la Cruz Limo. Yeah. Thank you, guys, thank you. Neil J. Roda, thank you. Okay. So, yan yung pwede ka bang maging sakop ng imperialismo pero hindi ka talaga sakop as a territory? Ano yung tawag doon? O, teka lang. Matapos muna tayo doon sa imperialism. Ano yung next, Mr. Galingana? Post ba? Post-colonialism. Ayan. Okay. By the way, dati kasi before, nung panahon ng di ba? Nung panahon ng, mamaya na yan. There is what we call, di ba nagkaroon ng intellectual revolution? Enlightenment period. Yung Enlightenment period, sabi nila, if I cannot prove that the king is our king because God gave him the authority to be king, then we are all pantay-pantay. Wala dapat lords, wala dapat dugong bughaw, lahat tayo ay magkakapantay. Tama? Okay. With that also came what? Paano mo ka nag-arrive na pantay-pantay ang tao? Ano ang ginamit mo? Anong ginamit mo to say that? Anong ginamit mo to say na hindi ko mapatunayan na sa Diyos talaga tong hari na to? Na may mga basis tong mga classes na ito? Anong ginamit mo? Ano? Clue.
Meron tayong lahat yan. Yes, Mr. Decapia. Human rights? Nag-emerge because of that. Anong ginamit nila para maisip yan? Isip. Yes. Hindi siya konsepto. Meron tayo lahat yan. Ano? Paano ka nag-arrive at a certain conclusion? Using what? Using your brain. Common sense. Hindi, dati diba, parang, bakit naging makapangyarihan to? Sabi galing sa Diyos eh. Naniwala naman agad ng mga tao. Gumamit ba sila ng utak doon? Pero nung gumamit sila ng utak, reason, sabi nila, okay namang maniwala sa Diyos. Pero hindi ko naman masabi na itong haring ito ay talaga galing sa Diyos. So, they rebelled against the king. Nagkaroon ng mga revolutions. And nagkaroon din ng revolutions, not just political, but also in the thought. Nagkaroon ng scientific revolution. At because there is a scientific revolution, magkakaroon ng industrial revolution. Kasi yung mga makina mo, may invento na. So magkakaroon na ng industriya. Okay. At tawag dyan, modern period. So, modern period, pag natapos yung modern period, anong tawag mo? The postmodern period. Di ba lagi natin tinatawag ngayon yung modern period? Hindi. In world history, ang modern period, tapos na. Postmodern na tayo. Postmodern din tayo because the modern period was exemplified by the colonialism of the empires. And the rise of what we call nation states because they were decolonizing. Diba? The rise of nation states. So, dati kasi, ang tao, sino pinagsisilbihan? Kingdoms eh. Hari. At yung mga Panginoon, yung mga Lord, yung mga ascendero, yung mga Panginoong may lupa. Diba? Pero when you have a nation state, sino na yung sabi ng tao? Yung sinabi mo kanina, may human rights, Mr. Decapia. May demokrasya. Sino ang ngayon ng boss? Doon sa nation state. Yung tao. Diba? So, mag-iiba ng paradigm ngayon. Yung mundo. Lalong-lalo na pagdating ng post-colonial. Remember that the post-colony happened. Remember that the Philippines is the first, nung nawala yung Spain, we created the Republic, right? That's the first constitutional democracy in Asia. The first constitutional democracy in Asia. We all know, of course, that it was shattered because the Americans came to make agaw that independence from us. But America, as early as 1916, is also the very first, I think, colonial power to say that we are not going to hold you permanently. Do you get me? In all fairness to the Americans, I'm not pro-America, but definitely there's something there, diba? You know why the Americans are the best imperialists? Because they became also, nasakop din sila noon di ba? So they do not want to be just imperialists. They want to be the best imperialists in the world. That's why we call that sentimental imperialism. May may libro na ganyan, may documentary na ganyan. Sentimental imperialists. Kasi parang mga Kastila din, they quote their imperialism with good intentions. But you know that the way to hell is paved with good intentions. Alright. Sige. So, that's it. In fairness to America, the Jones Bridge, the Jones Law, was passed. And it promises that at a certain period in time, we will become independent in the future. America promised that after a certain period na tayo ay mag-train to become an independent country, we will gain our independence. Jones
law. And that's why meron tayong Jones Bridge. Because si Jones ang nagpangako na ito yung pangako ng Amerika sa atin. Kaya nga may mga La Madre Filipina statue. Can you look at La Madre Filipina and tell me what are the statues representing? Yung La Madre Filipina, Jones Bridge. Ano ang pinire-represent? No? Roy Montales, Beryl Manganese, Ernie Carpio, Jazz Hazareno, hello everyone, Cholo Monseda Garcia, Ashley Gale, Julian Antonio Season, etc. etc. Yes, anyone? Yes, Miss Shi. Isa lang para may... Sa Reyes, sorry. Democracy. One is democracy. One statue, yun nandun sa kalagay sa taas is democracy. Mother Filipina represented democracy. Ano pa? Yes, Miss Kalinisan, right? Chu. Gratitude. Ano pa? Yes, Miss Nang? Ha? Truth. And Miss Malayo, Kiambao? Biray, sorry. Education. So, apat yon na La Madre Filipina statues. Yan ang promise of America. Yan ang ibig sabihin ng Jones Bridge. Kaya may mga borloloy siya doon. Okay, now, in 1946, after the war, they made true that promise. And that's why we fought with them in World War II. Because this is the only colonizer who promised that we will be free. And Japan coming in the country, kahit pinapromise ang independence, will stop that. Kaya ayaw natin sa mga Hapones. Ang buong Southeast Asia halos niyakap ang mga Hapones. Tayo alam natin na they are colonizers. They're new colonizers. Talagang aapihin tayo ng mga ito. So, after that was the time of the post-colony. Sunod-sunod na yan. You know what happened to India? Right? Matagal na British colony yan. Hundreds of years. Anong ginawa ni Gandhi? Diba? Nag-non-violent struggle siya. Oh? At nakalaya ang India. Of course, after much violence, no? Kasi hindi naman siya sinusunod lagi. Tapos binaril pa siya. Kawawa naman. Oh, kawawa din yung si Gandhi eh. Napanood niyo ba yung pelikulang Gandhi? Kahit hindi accurate yun, maganda. Maraming magagandang bahagi yung Gandhi na film. Alam niyo yung paglaban, ang hindi paglaban pala ay paglaban. Oh? At mabigat yon sa kalaban dahil sila'y nagiging violente, sila'y nagiging masama. At pag ikaw ay lumaban ng hindi lumalaban, ang moral victory ay nasa iyo. At ang simpatiyan ng mundo ay nasa iyo. Of course, ang sabi ko naman dyan, balansehin natin, hindi pwedeng lagi kang mabait, di ba? So anyway, but yan yung kay Gandhi yan, ano? Sige, the time of the post-colonial, how did it manifest to us? Well, the rise of the, may sarili tayong gobyerno. Di ba? Yan na yan. Pero, pwede ba, na kahit may sarili ka ng gobyerno, meron pang nananakop sa'yo? Ano yung next natin? Hindi po na yan. Yung NEO. Yes, Miss Mora. Himala ba? Mora. May neo-colonialism at neo-imperialism. Diba? So, paano nag-manifest yung neo-imperialism? Neo-colonialism and neo-imperialism? Sa Pilipinas, malaya na tayo, pero, sige, Miss Mora. What is the most visible symbol of American neo-colonialism in the Philippines after our independence was proclaimed? Was returned to us by the Americans? Yes, Mr. Canayon. The U.S. bases. Subic and Clark. And other installations around the country, which is about, alam niyo hinihingi nila sa gobyerno noon, 70 bases. Quirino, Secretary of Foreign Affairs and Vice President, lessened it to only
23. And 7 of those bases, 23 bases, 7 of them are for emergency use only. So parang 16 lang yung nakuha nila. But the 16 amounted to 65,000 hectares of land of American territory in the Philippines. American territory yan, Iba yan doon sa ngayon na, EDCA. Yung EDCA, pahihiramin lang natin sila, atin pa rin. Yun, American territory. At ang list niyan, nung una yan pinagagarihan ay 99 years. Pag sinabi mong 99 years, that's almost in perpetuity ang tawag yan sa diplomatic language. Noong panahon ni Marcos, nabawas yan umabot ng hanggang 1992 or 1991 na lang yan. Ano ba yung use ng mga Amerikano sa mga bases na yan? Eh di ba, layo-layo naman ng Amerika. Anyone? Yes, Mr. Martinez. Pota. Sorry. Look after the Filipinos. Look after them in a bad way. In a bad way. Hindi naman in a bad way. But, yes. Military training. Okay. I'll tell you about the domino theory. Okay, domino theory. What is the domino theory? Remember that after the war, nagkaroon ng dalawang superpower. The Americans and the Russians. USSR. So it's a battle between them, supposedly, the free world and communism. Okay. Sa Southeast Asia, nag-emerge ang ilang communist movements. In the Philippines, you have the Hukbalhap. In Indonesia, actually, meron din yan. In Korea, you know, the North was divided to the Chinese and the Americans. I mean, the Korea. So that's it. Kung nanonood kayo ng mga teleserye ng Korea, alam nyo to. Kasi lagi nilang sinasaksak yung history na yan doon sa mga teleserye nila. Di ba? Na nagkaroon ng agreement, di ba? Pero eventually, yan nangyari, inatake ng mga komunistong South Korea. Kaya nagkaroon ng Korean War. So, tayo naman, as a show of solidarity to the free world, nagpadala tayo ng sundalo doon and it became one of our best wars. Yan ang isa sa mga magandang record natin as Filipino soldiers. Korean War. And then you have the Vietnam War. Kasi, hinati din yung Vietnam. Pero yung North, sasakupin na yung South. Dahil gusto nila ma-unify yung country. So sabi ng mga Amerikano, if Vietnam falls, then all of Southeast Asia will fall. Ang tawag doon yung domino theory. Because of that theory, because of that thinking, nagpadala sila na napakarami nilang sundalo. At maraming patay na American soldiers. Dahil nakialam sila sa gera ng ibang bansa. That lesson remained with them, and that's why in the Ukraine war in Ukraine, di ba? Hindi na sila nagpadala ng sundalo. Ano yung pinapadala nila? Yung mga armas. Yan. Kasi hindi rin natuto si Bush doon, di ba? Nagpadala ng sundalo sa Afghanistan para patayin si Osama Bin Laden. Anong ginawa ni Obama? Nagpadala lang siya ng special forces at napatay nila si Osama Bin Laden isang gabi lang. Pero yung gusto ni Bush noon, habulin natin si Osama Bin Laden, magpadala tayo ng mga tropa natin doon. At hindi lang yung coalition of the willing ang tawag, di ba? Kasama yung Pilipinas doon Sumama tayo doon Hanggang kinidnap nila si Angelo de la Cruz, saka tayo nag-withdraw. May kinidnap yung mga ISIS. ISIS ba yun? Jihad, Jamaah Islamiyah, JI. May kinidnap sila yung si Angelo de la Cruz. Sabi na, pagka hindi kayo umatras dyan sa coalition of the willing na yan, papatay namin tong OFW nyo. So, umano tayo doon, umatras tayo doon. Kaya't niligtas natin si Angelo de la Cruz. So, ayan, yan ang natin, yan ang mga noon, no? Anyway, nasa na ba tayo napunta dyan? Bases. Yan, bases.
the Vietnam War, yan ang refueling station nila. Oh, sa Southeast Asia, yang McClark and Subic na yan. Diba? Pag kami ganun, refueling, ano pang meron doon? R&R. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng R&R? Oh, anyone? R&R. I-google nyo kaya. R&R. Yes, Miss Sosa. Rest and recreation or rest and relaxation. Ano ibig sabihin nun when you say that word? So, yung mga Amerikano, pagka medyo shell-shock na sila sa digmaan, di ba? They will have a break, pupunta sila sa Subic, sa Clark, pahinga sila doon, tapos ano yung gagawin nila? Ano gagawin nila ngayon? Oh. Ayun na yun. Prostitution. Diba? Ano yung kanta? Alam mo yung kanta ni Inang Laya doon sa ano? Doon sa, ang tawag base militar, armas na nuklear, ito'y kahibangan na dapat hadlangan. Pampalipas libog na mga sundalo. Pagbibigay hilig sa kanilang mga bisyo, manikang buhay na nilalaro. Libangan lamang ng mga kano, di ba? But 1991 came. The US treaty, there are negotiations if they're going to extend it or not. Ano stand ng Philippine government under President Cory Aquino? Alam mo, tao ni Cory, and Cory Aquino said, of course we do not want the US bases here. But, ano yung but? They have to still stay because we have to find a way how to mitigate the economic losses that the Philippines will incur when the bases will leave. Because the bases are employing thousands of employees. Saan pupulutin ang mga empleyadong ito? Of course, the R&R industry. So, kinos nila, sabi nila, hindi natin kaya na ito ay i-replace. So that's why they said, retain the US bases, extend them a little more. Apparently, a lot of the Filipinos agreed. Kasi syempre, di ba, mawawalan na customer yung mga yung mga tao doon. Eh, di ba, naging nga yung pag nasa Subic kayo at saka sa Pampanga, ano yung mga tao, di ba, interracial? Alam niyo ba yun, interracial? Basta yun, mixed race, whatever. Interracial. Hindi maganda, Anyway, sige. But, eto na nga, Cory Aquino openly wanted to campaign for, nagkaroon pa ng rally sa Quirino Grandstand na gusto ng mga Pilipinong US bases. Nagamon pa sila ng referendum. Buta, alam mo kung anong ginawa ng Senado ng Pilipinas? Ni-reject yung treaty. So, wala na. 1991. The rejection of the extension of the US bases by the Philippine Senate, including kasama dyan Joseph Estrada, I think si Juan Ponce Enrile, Senator Salonga, Wigberto Tañada, etc. etc. Kasi simbolo siya ng Now, di na nawala na yung mga Amerikano. Alam niyo kung paano pa sila nawala? Nagpabilis sa pag-alis nila? Sige, sabihin niyo sa akin, ano yung nangyari noong 1991 na nagpabilis ng pag-alis ng mga Amerikano? Bata pa ako niyan. It's a very big event. It's so big that it actually may yun. Nagbago yung klima ng mundo. Miss Nadine. Yung Mount Pinatubo eruption.
the Mount Pinatubo eruption happened. Which is nasa Clark, di ba? So, nagkumahog silang umalis ngayon. The matter was smooth and academic, kumbaga. And that was that. What happened to Subic? What happened to Clark? Did the fear of economic downturn, di ba, dampen the spirits of the people of Angeles and Olongapo? You know what happened? Voluntarism happened in Olongapo under Mayor Richard Gordon. At unti-unti, yung Subic ay kanilang itinayo ulit as a Filipino facility. And naging siyang economic zone. Same with Clark. It's actually a wonderful story there. Kaya nasa Clark ako nung isang araw and then nakita ko na yung American servicemen. Sabi ko parang nauulit yung kasaysayan. Ano? Not in the same way, but parang here they are again using our bases. Pinapahiram na natin ito sa kanila and then you have balikatan and then you have the other exercises. Yes. Alright. Roy Montales. Sige. So, all of these things. Very good, very good, very good. But yeah, the US bases was talagang yun ang simbolo ng neocolonialism. At alam nyo ba na nagkakalat sila ng mga CIA dito noon? At yun ang nagtatrabaho para manalo yung mga presidente. Yeah. One of them is, kasi yung CIA, sila naman yung PSYOPs, Ideological State Apparatus. Ang pinadala nila dito si William Lansdale. Ayaw na nila si President Quirino kasi masyadong pro-Filipino. Medyo hindi siya masyadong gusto ng mga Amerikano. And so, ni-replace, humanap sila ng pwedeng patakbuhin na mananalo kay Quirino. And they chose his Secretary of National Defense, Ramon Magsaysay. So, ginawa nila ng jingle, kasi sabi ni Lansdale, gawa kayo ng jingle para maging popular si Magsaysay. So, pinagawa kina Raul Manglapos, Mambo, Mambo, Magsaysay, Mabu, Mabu, Mabuhay, our democracy will die kung wala si Magsaysay. Kadi, sinasayaw ngayon ng mga tao yung pangalan ni Magsaysay. May ganon. Tsaka yung naging popular election. Dati, nangangampanya lang ang presidente sa radyo. Magre-radio lang siya, okay na. No, si Magsaysay, kamay, kakamayan niya, tsaka halik-halik sa bata. Alam niyo yun? So, yung naging American-style politics tayo because of that. Yan ang influence ng Amerika. Aside from yung tinatawag na parity rights. Yung parity rights, meron silang same rights to exploit our resources like a Filipino. At supposedly, meron din tayong rights to exploit theirs. At ang tanong, meron ba tayong kakayahan na exploit yung kanila? Tanong. At that time, 1940s, hindi. Sila ba meron? O hindi, patay ka na kayo. Diba? So, yan yung no? Of course, maraming mga issue dyan, no? Matatakel natin yan in the next few days, yung mga decontrol, yung sa tariffs, paano tayo tinatax yung mga products natin papunta sa US, yung kanila halos duty. Pero alam nyo yun, yung mga ganun, ano? Yung pagpasok ng imported, which is still an issue today, by the way. Diba? Kasi, ang problema ngayon ng Pilipinas is smuggling Diba? Nawawalan tayo ng kita dyan, sa totoo lang. Anyway, pero mura yung mga cellphone nyo. Diba? Ganyan yan. Yung smuggling, mura yung mga cellphone nyo, pero paano naman yung bansa natin? Diba? Unprotected tayo sa mga products. Diba? Kasi pagkain ng usapan dyan, ang kalaban mo ngayon, bigas ng ibang bansa, bigas ng Pilipinas. Sino yung mas mahal, sino yung mas mura? Pag-usapan natin yan, may report tayo dyan. Okay. Before we go to the next topic, mga kaibigan, mag-ano lang ako,
attendance lang ako. So please, do not go. No? I'm going. Rods Varca, hello. Don Paul Lorenzo. No? I'll just call the roll. So please, do not leave. I-mute. I-mute ko lang saglit, ha. Alright. Okay. Post-colonial, okay na tayo, di ba? Yun na yun. Sa group 1, may nabanggit na isang paborito kong binabasa. Ang pangalan niya si Noam Chomsky. Group 1. Noam Chomsky. Sinasabi doon na may mga, ito yung mga parang, may mga reaction doon sa, kasi meron bang mga taong anti-globalization? So sa left, makikita mo si Noam Chomsky, sinasabi, hindi naman siya anti-globalization. Pero anti siya doon sa pagkokontrol ng hegemon o nung mga mapang hegemon means mapanaklaw na mga bansa doon sa kapitalismong ito. You get me? So, yung pinanggagalingan ni who is this guy? Ni Noam Chomsky ay parang ano din ito meron din to kinalaman doon sa sinabi ni Vladimir Ilyich Lenin, B.I. Lenin, yung namuno sa Russian Revolution noong 1917. V.I. Lenin. Ano sabi ni Lenin? The new imperialism is capitalism. So, in a way, tama yun, di ba? Kasi, eventually, after he said that, hindi naman kinailangan sakupin na yung mga bansa para maging imperial power. Dahil sa ekonomiya mo sila titirahin. Okay. This is the reason why yung mga nasa, let's talk about political spectrums. Political spectrums. Ano ba, aware ba kayo dyan? May sa ibang subject nyo ba, may political spectrum kayo na napag-aralan? Yung iba hindi, yung iba medyo aware kayo. Are you aware of your political spectrum? Where do you stand in that political spectrum? Okay. Ganito yan. No? First, we have to know Marxism. Kasi yan yung left of the political spectrum. Now, puntahan natin yung teorya ni Marx sa kasaysayan. Alam mo, ang dami kasing tumitira sa mga Marxist, no? Sa mga komunista. Oh. Salot daw sila sa lipunan, ganyan. Alam nyo, hindi naman yung ideology yung salot Oh? Ultimately, ang tao ang salot, hindi naman yung ideolohiya Alam nyo, marami kayong matututuhan kay Marx. Hindi ko naman siya binasa lahat. Pero marami tayong aral na matututuhan sa kanya. At ang unang-una sa lahat doon ay may mga maliliit na kailangan damayan at maging concerned tayo doon. Bakit? Bago si Marx, bago yung intellectual revolution na limbawa, ang tao bakit nagtatrabaho? Para sa imperyo. Para sa hari.
Ang focus mo ay yung mga pinuno. Ang focus ng gawain ng bansa ay yung hari. Yung mga maliliit, parang mga pawns lang kayo. 'Di ba? Pag nagbago ng religion ng hari, pati kayo magbabago ng religion. Pag hindi kayo nagbago ng religion, ano gagawin sa inyo? Susunugin kayo. Oh. Ngayon, eto ka na nga. Si Marx, pinakita niya na sa kasaysayan, mayroong naunang sistema bago yung panahon niya. 'Di ba? Dati kasi, kaya bakit may mga hari? Kasi 'di ba may mga lords. Yung mga lords, bakit sila lords? Bakit sila sir? Bakit sila knight? Ano yung regalo sa kanila ng hari? Ano? 'Di ba agawin yan sa mga kalaban nila? Tapos, yes sir, Mr. Arevalo, bibigyan ka ng lupa. So, sa lupag-lupa, meron kang Panginoon. Sa iba, sa Kastila, tawag dyan asendero o cacique, ano man tawag mo dyan, di ba? At meron kang mga, sa Tagalog tawag kasama. Pero sa Europe, yung mga serf ang tawag. Anong tawag sa sistemang yan? Feudalismo. So, yung pagkakaroon ng mga Panginoong may lupa, feudalismo. Okay. Sa feudalismo, nasa mga countryside kayo. 'Di ba? Sa Pilipinas, medyo iba pang klaseng yan. Sinabi yan, yung cacique democracy in the Philippines. Alam niyo kung bakit? Si Ben Anderson. Sabi niya, noong unang panahon, ang cacique, yung don, may special relationship with the worker. Kasi dahil kakaunti lang naman sila, pag nagkasakit yung anak ng worker, kanino hihingi? Kay Don. Kaya nagkaroon ng padrino-padrino system. Alaga ko yan. Bata ko yan. Diba? Very personalistic. Panahon ng revolusyon. Sabi niya, Ginaldo, mag-revolusyon tayo. Yung mga kinuha niya, yung mga Don. Lahat ng Don General. Yung mga tao nila, yun yung mga revolusyonaryo. Galing, di ba? Oh. So, eto ka na ngayon. Dahil nagkaroon ng intellectual revolution, at scientific revolution, magkakaroon ng industrial revolution, right? So may imbento ngayon yung factory. Industries. At dahil dyan, magkakaroon na ng Kasi kailangan mo sa factory, ano kailangan mo para gumana yung factory? Machinery and workers. Ang tawag ni Marx ay mga proletariat. Workers. Sino nagsabi ng workers? Si Nipa? Ay, si Wu? Wu? Ikaw ba yung Wu? Wu, you. Oh. So, eto na nga. Ganito yung mangyayari sa worker. O, una, magkakaroon muna ng ano yung nangyayari kapag kailangan mo ng worker? Ano yung mangyayari sa lugar? Ano yung mangyayari sa lugar? Pag na-industrialize, kailangan mo ng maraming worker. Ano yung mangyayari sa lugar na yun? Letter U. Ha? Urbanization, Mr. De Capia. Magkakaroon ng urbanization. Diba? So, ma-urbanize. Okay. Punta natin ngayon yung worker. Ano ang binebenta niya sa labor? Sabi ni Marx, babayaran niya yung labor. Pero, ang labor na yon alienates you from your product. You know why? Ano ang meron sa mga factory para mapabilis ang kanilang proseso? Maliban sa machinery. Letter A. Yes, Mr. Canayon. Hindi. Letter A. Assembly line. Magkakaroon ng assembly line. So sabi ni Marx, eto. Sabi ni Marx, ito silya na to, ako yan. Ako ang gumawa ng silyang ito. Bakit? Ako yan. Pag binenta ko to, akin ang kita nito. At ako to, it represents me.
Ako tong silyang ito. Bakit? Ako ang gumawa ng paa. Ako ang gumawa ng upuan. Ako ang gumawa ng sandalan. Okay. Ilang ganito kaya ang magagawa ko para makapagbenta? Kung ako ang magbebenta nito, ilan na magagawa ko sa isang araw? Baka isa, 2 araw. 2 araw, isa. Okay. Yung kapitalista, meron siyang capital para gumawa ng maraming ganito. Hindi niya gagawin yun lahat. Kukunin niya kayo. Hanap siyang worker. So, yung upuan na yon, anong mangyayari ngayon? Ibang gumagawa ng upuan, ibang gumagawa ng paa, ibang gumagawa ng sandalan, iba ang gagawa ng pagtornilyo. Do you get me? Okay. Babayaran ka niya sa paggawa mo ng yon. Oh? Ang tanong, magiging dependent ka ngayon sa capitalist. Bakit? Pag tinanggal ka niya sa trabaho, kaya mo bang gumawa ng buong upuan? Hindi. Ang gagawin mo lang, magtornilyo. So, aasa ka ng aasa. You are alienated from your labor. From your work. Oh? At sila'y kumikita ng todo. Yun yung capitalism. Well, now, of course, mag-iiba ka lang ng conclusion kasi nangyayari talaga yan. At alam natin yan. Of course, mag-iiba ka lang ng conclusion kay Marx kasi sabi ni Marx, baka gusto mo mag-iba ng conclusion kasi nga, sabi ni Marx, paano natin ito tatapusin? Puta, revolusyon. Ang sistema ay patumbahin, di ba? Oh. For some people, sabi nila, baka naman maging humane na lang yung capitalism. You get me? So who will ensure that capitalism is humane? That's supposed to be the job of the government. Diyan napapasok yung laissez-faire. Ano yung sabi ng mga para ang magkaroon ng free trade, yung mga Pranses? Laissez-faire. Ibig sabihin, pag sinabing laissez-faire, may nakakaalala nun sa economics. Yung wala kang pakialam ang gobyerno sa pag-ano ng negosyo. Pero ano ba ang capitalist? Ang capitalist gusto niyang kumita. So more kita is okay. Pero ang tanong dyan, inaabuso ba niya? Kasi kapag mayroon siyang kinita, may mawawalan. Yun ang tingin ng iba. So may exploitation lagi na mangyayari. So, in the political spectrum, eto ka na ngayon. Saan ka? Pag gusto mo ng overturning of the government, of the present system, nasa left ka. Diba? Now, medyo hindi ka naman gustong wasakin yung sistema, pero ilalabanan mo yon, diba? Pwede kang moderate left. Diba? Mga ganon. May mga ganyan. Mahirap ipaliwanag ng pero hopefully medyo medyo masimplihan natin. Pag ikaw naman ang gusto mo ay total control of the government, nandun ka sa right. At bakit left and right yan? Kasi nung nag-meeting sila sa France yata nung unang panahon, yung mga communist nasa left at yung mga nasa right, yung mga kalaban nila. So naging left and right tuloy. Yung pala yun. Pero ang problem kasi ngayon, nilalahat. Lahat ba ng aktivista gustong pabagsakin ng gobyerno? No. Some of us are in the center left, ang tawag. Yan na yung mga, kasi, di ba, yung mga nag-a-adhere kasi kay Jose Maria Sison, yun yung mga National Democrats. Not them ang tawag doon. Di ba? Now, some of us can be classified as social democrats. Nasa left, pero hindi masyadong radical, nasa center. Which is basically, we want more control of the government sa mga businesses. Just to check if they have yung dapat may mechanism ang gobyerno to check the abuses. Diba? At saka mas pro-workers ka, yan ang mo. Yung mga right kasi, yan yung mga pag-Dutertismo. Diba? Sinasabi nila, tumulong ka na lang sa gobyerno, huwag ka nang magreklamo. But very right yan.
Very right yan. Kasi ang sinasabi mo, laging magandang hangarin ng nasa gobyerno. Do you get me? Ng pinuno, by the way. Hindi ko sinasabing gobyerno, yung pinuno. You get me? So, well, konti na lang yung oras natin, ano? Pero basically, yun yung, kumbaga, pinagmumulan nung, halimbawa, si Noam Chomsky. They're not anti-globalization, but they want a globalization that is more equitable, especially to the countries na mas yung global south na tinatawag, yung mga hindi masyadong pinagpala, kumbaga. Do you get me? And same with yung sinasabi ni Karl Marx nga, na sana yun na nga, well, again, we just scratch the surface, but I hope you have a basic understanding of what actually Marx wanted to say. 'Di ba? Na hindi naman totally masama yan. Well, of course, yung revolution, when you hold the gun, that's against the law. 'Di ba? In our present system. Oh. Pero you do not cancel it kasi mayroon kang matututuhan pa rin dyan, which is the dream of a more equitable society. Yun yung sinasabi niya doon sa end of the Communist Manifesto, kasama si Friedrich Engels. Workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains. Diba? Kasi nga, for them, desperate situation na tayo. Kailangan nang baguhin yung system. Pero yun ba talaga yun? Ako kasi, syempre, sabi ko nga, center-left lang naman ako. We work within the system. Diba? But I hope that the government will take care of the people. Yan naman ang ano dyan. Yan naman ang dapat dyan. Any question? Violent reaction? So, wag mang red tag, no? Yan ang ano dyan. Hindi lahat ay pare-pareho ang pananaw sa lipunan. No? But these frames will help us. I hope to dream, kahit hindi ka talaga aktivista, to dream of a better life for other people na nasa ano. Kasi alam mo, yun naman ang dahilan. I hope that we see our education as a privilege to actually help people. That when you become businessmen yourselves, diba? When you become up there, when you are part of the government, you will be a person who will fight for the rights of the oppressed. Yun lang naman eh. In a globalized world, hopefully na tayo ay mas globalized nga, but we also look at the fellow, the kapwa-tao. Babalik tayo dun eh, sa Filipino concept, the kapwa-tao. Alright, I guess that's it, no? Riva Jean Belisario, Danle Huderel, Janina Kiro, Cheryl Mijarito, Pinoy Dreamer, Father Manlapig, hello, Ray Anthony Medina, Roy Montales, Susan Yamson, hello, Gallego, Sequito, Tini Montales, etc., etc. Thank you so much for watching, and I hope people, no, you live each day one at a time. Do not take yourself too seriously. Goodbye now and God love you. You take care. I'll see you on Tuesday for the report of Group 3. Bye-bye. Thank you, Kyle. Thank you very much. Mabuhay kayong lahat. Mama, Vilma Briones Chua, Eds Alfonso, Mama Vilma Briones, sa lahat ng mga estudyante ko. Pinagpaalam po natin ang broadcast na ito sa ating mga estudyante. No, salamat po, Michael Allen Camacho. Thank you so much, Mama, Vilma, Noela, Mai, I love you very much. Thank you. Bye-bye.